Ano ba ang tamang paghawak sa inyong pinaghirapang pera o talagang ipon sa panahon na tayo'y dumadaan sa krisis? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon kasama si Professor Vince Rapisura, financial educator and social investor. Prof. Vince, welcome back. Good morning. Hi, good morning Lala. Kamusta? Good! Nako, buti masasabi natin na okay pa rin, good tayo. Sana nga ganun din ang ating mga kababayan, lalo na yung mga matinding na pinsala ng lindol, di ba, Prof? Pero alam mo, Yes. hindi lang yun kasi marami rin dumadaan sa pagsubok. Di ba yung economic crisis natin, bago pa naman yan lindol, di ba? Biruin mo, umabot sa 120, 130 per liter ang, di ba, ang diesel, gasolina. Aha. Hirap talaga sa budget na hindi mo inasahan. Talagang wala namang nakaisip na aabot talaga sa ganun kamahal, 'di ba? Ang gasolina at Yeah. ang presyo ng bilihin sabay-sabay. So ganito, kapag medyo nayanig ang iyong plano financially sa iyong pamilya o sa iyong sarili, ano ba yung mga dapat mong isipin? Yung option, kailangan ba umutang ka? O dapat kung meron kang konting ipon, yung ba muna ang gamitin? O kung merong halimbawang konting investment, ibenta mo ba? Ano yung dapat na gawin dyan sa kanilang pagdedesisyon para mas ma-preserve ika nga o makabangon muli sa krisis, Prof? Okay, sige. Lala, isa konteksto muna natin ito ha, kasi parang ang tinatanong ay ano ba yung pwedeng gawin na agad ng individual o kaya ng pamilya. Pero ang katotohanan, no, 58% ng population natin ay kumikita lamang ng minimum wage pababa. So, ang laki nun, ano? So, pag titignan mo, mahirap ng pagkasyahin yung kinikita sa daily needs. Kulang What na more talaga. kung may financial crisis na ganito. So, sa akin, ang tingin ko dyan, no, unfair na iaasa lang ang pagbangon sa pamilya at sa individual kapag may panahon ng krisis, katulad nga nitong earthquake natin, ano? So, mas malaki sa akin ang tingin ko ang role ng gobyerno. Automatic ang buwis, kaya dapat automatic din ang safety nets natin. Okay, so yun lang, no, para mas balanse siya. So, kapag tayo nasa krisis, ano naman yung mga pwede nating gawin bilang pamilya o kaya bilang individual, ano? Siyempre, kailangan unahin natin ang buhay bago ang mga bagay-bagay, ano? I-prioritize natin ang survival bago yung lifestyle natin. So, ang gagawin natin dyan, i-list muna natin ano ba yung mga immediate needs natin, ano yung mga kailangang aksyonan ngayon, at ano yung mga pwede nating ipagpaliban, no? Tapos iiwasan natin yung panic mode. Usually yung mga humahantong dyan sa biglaang pangungutang at saka pagbebenta ng mga ari-arian, usually nasa panic mode yan, Lala, no? Kaya kailangan titingnan muna natin, kakalmahin natin yung sarili natin, no? I-assess muna natin, baka naman meron tayong naitabing emergency savings dyan. So yun muna yung gamitin natin. Tapos tignan nyo rin, baka meron kayong private, no? Na private na insurance, no? At kung wala, pwede rin tayong tumingin muna sa mga social services mula sa DSWD, mga ayuda, o kaya pwede rin tayong magpasaklolo muna sa mga family members natin bago tayo pumunta sa pag-iisip kung tayo ba ay uutang o kaya ay magbebenta ng ating mga ari-arian. Tapos, gagawa na tayo ng ating recovery plan, no? Okay. Itong recovery plan natin, tatandaan natin yan, short term yan, no? 3 to 6 months natin yan titignan, no? Ano yung sa intermediate, titignan mo ano yung mga kailangan natin kung tayo yung tinamaan ng earthquake, for example. Meron ba tayong tirahan? Meron ba tayong pagkain? Meron bang gamot? Safe ba tayo, no? Yun yung titignan natin. And then yung next 30 days natin, titignan naman natin ano yung mga sources of income natin. Stable pa ba? Kung tayo ay nagnenegosyo, ay na-disrupt ba yung ating operations, ano yung pwede nating gawin? And then tignan natin, ito na, yung mga bills and loan payments natin. Pwede ba natin kausapin yung mga nagpautang sa atin na ipagpaliban muna yung pagbabayad, no? So ito yung mga po pwede nating tignan. And then, pag nagsastabilize na, 3 to 6 months,
titingnan na natin, paano ba tayo babalik sa normal natin na Ganun siya pamumuhay? katagal, hindi yung immediate. Minsan kasi, lalo na kung meron kang existing loan, nabanggit nyo, di ba, may loan. Like ang Pag-ibig sa katahanan, nagbigay ng moratorium. O di okay, makakahinga ka. Di ba? Paano kung sa pribadong bangko, pwede mo ba yung hilingin? Bibisa sa credit card, pag mataas na yung utang mo, di ba pwede ka makipaghagel, ika nga na, pwede bang may ganito? Di ba? Pwede ba yan? Para lang maayos mo yung finances mo na hindi ganito kalaki, buwan-buwan ang Oo. ginagastos mo, nasa krisis ka nga. Oo. Actually, doon sa utang sa private sector, sa mga financial institutions, unfortunately, aantayin muna nila na ikaw ay pumalya sa pagbabayad bago ka May interest makapag-request pa sa yun, di kanila. ba? Oo, parang too late na yun, di ba? Parang Ano ba yan? ang mangyayari Nadagdagan pa niyan yung ay utang mo. magpapatong. Oo. At magpapatong na yung interest, may Oo. penalties na yun. Yun nga. So unfortunately ganun siya. So hindi siya automatic, no? Kailangan pa rin ito na kakausapin natin yung mga nagpautang sa atin, kung bangko man 'yan o yung credit card, ano? Doon sa sinabi mo rin kanina na yung Pag-ibig nagbigay na ng moratorium, ito rin ay hindi automatic, a-applyan pa rin natin, no? Pupunta tayo sa branch ng Pag-ibig o kaya sa online, sa virtual Pag-ibig, at titignan kung tayo ba ay affected. Etong nakita ko kasi ay para lang doon sa mga biktima ng Mindanao earthquake, no? Oo. Dapat nasa state of calamity. Pero ang good news naman dito, meron din palang, nakita ko rin, no, may SSS Emergency Loan Program din. Ito naman ay may built-in na 6-month moratorium na agad-agad, ano? Para din ito sa mga nasa state of calamity na mga members ng SSS. Pero ang ibig sabihin nito, magbabayad ka pa rin actually ng interest. May grace period lang at ipinagpapaliban lang yung pagbabayad. So, yung moratorium ay i-differentiate lang natin siya, ha. Hindi yan debt forgiveness, ha. Hindi ibig sabihin ay pinapatawad na yung iyong pagkakautang. Babayaran pa rin natin ito, ipagpapaliban lang ang pagbabayad. Oo, para nangyari din nung pandemic, hindi ba? Yes. Nagpaliban lang, extend lang yung loan mo ng next 3 months, di ba? Kumbaga, bigyan ka lang ng panahon na makarecover. Ito, yung iba, kasi may napamanahan, di ba? Ibenta na natin to. Pero, minsan nga, alam mo ba, ang dami ko ngayon, biglang nagpa-flash sa akin sa cellphone ko, yung social media. Rush, sale, below market value. Ang dami nagbebentahan na, yun na nga, pero nabanggit mo, ito yung decision na parang panic mode o maaaring, ito lang din kasi yung sasalba sa kanila. Is this a good decision o sayang naman kasi hindi nila nabebenta sa tamang market value? Yes, no? So, yung sa pagbebenta nito, no, ang titignan mo muna diyan talaga ay i-assess mo yung asset na yan. Yan ba ay tinatawag na idle asset or productive asset? Kung ito ay idle asset, meaning walang kita at hindi nagagamit, tapos baka mayroon pang maintenance cost, baka pwede mo na talaga siyang isipin na ibenta, no? Para maging pera at magamit mo na dahil ikaw nga ay nasa krisis, no? Kapag ito ay productive asset naman, i-evaluate natin yan. Kasi ang ibig sabihin ng productive asset ay ito ay kumikita, no? So, kailangan i-evaluate natin yan at that regard. At dahil kung tayo din ay magbebenta dahil sa panic, bago tayo magbenta, dapat ay may plano tayo. So, bago pa mangyari itong sakuna dapat, o kahit nandito na tayo sa sakuna, aalamin natin kung magkano ba talaga ang market value na tinatawag noong property natin. At paano natin yan malalaman, no? Titignan natin yung mga katabing mga properties, magkano na yung kalakaran doon sa pagbebenta ng property na yan. At ikaw naman ay ikukumpara mo, no, kung ito ay katanggap-tanggap para sa iyo. At actually ito para doon sa mga may property. Doon naman sa mga bibili ng property, no, sana naman ay huwag nating i-take advantage yung vulnerability ng mga kababayan natin na biktima na nga ng kalamidad, no, at ng krisis, ay pagsasamantalahan pa natin at babaratin pa natin sila, no. Lagi akong babalik lala sa itinuro sa atin, no. Hindi dapat natin ikinayayaman ang paghihirap ng iba. Makakarma tayo niyan. Totoo. Yung iba talagang kailangan. So wag mo nang samantalahin yung kanilang weakness, ika nga, sa panahon na yun. Meron kasi yung iba, naman,
pinaplano, 'di ba? Ito lagi mo sinasabi niya, plan ahead, plan for your retirement, plan for your family. Sige, siguro ito rin yung panahon. Nagkakaroon tayo ng mga kalamidad na wala sa ating mga kamay. Saan ba daw talaga dapat maglakak? Yung iba sabi dapat daw sa real estate kasi yan hindi naman nauubo. Hindi nadadagdagan ng lupa, kumukonti kaya pataas ng pataas. Sa panahon naman ng kailangan mo, hindi mo ma-liquidate. 'Di ba? Pag mag-iipon ka naman sa bangko, napakaliit naman ng interest. Ang tanda ko na, ilan lang, 'di ba? So saan ba talaga dapat para lumago yung iyong ipon? Saan ba dapat magandang maglagak, Vince, Prof? Okay. So, dapat ilalagay natin yung investment natin, i-match natin yung investment product doon sa purpose natin, ano? So, sa panahon ng crisis, liquidity yung pinaka-importante, Lala. Hindi dapat kita yung tinitignan natin, ano? Ang tanong na titignan natin kapag tayo ay papasok sa isang investment sa panahon ng crisis, ligtas ba yung pera ko at madali ba itong ma-convert into cash ulit, ano? Gaya nga ng sinabi mo, okay, safe na safe nga yung real estate, yung lupa, nandyan yan, no? Kahit na mag-earthquake, for example, nandyan pa rin yung lupa, pero mahirap nga itong ibenta sa tamang presyo kapag kailangan mo na siya, no? So, yun yung titignan natin. Tapos, bago mo pa iisipin yung investment, i-make sure muna natin na mayroon tayong 9 months worth of expenses. Yan yung katumbas na emergency savings dapat natin, no? So, kung tayo ay kumikita ng 20,000 pesos per month, no, yung household natin, for example, times 9, yan ay 180,000 pesos. So, dapat meron tayong 180,000 pesos sa ating emergency savings. Tapos, yun, kung may extra na tayo, yun na yung iisipin natin for our investment. At yung i-recommend ko dyan, time deposits yung ilalagay natin, ano? Kasi ang time deposits, maliit ang kita, pero very secure yan at saka madaling maging cash ulit, no? Ang misconception kasi sa time deposits ay kunwari, sinabi mo na within 1 year mo yan inilagay, ano? At kapag withdraw mo, ang akala ng iba, mababawasan yung pera mo. Yung principal. Yung principal, oo. Oo, hindi nababawasan yung principal. Ang nababawasan ay yung interest na ibabayad sa iyo, no? Dahil hindi na fulfill yung full year or kung ano man yung term na pinili mo. Oo. Okay. So, yun. Pero malaki ba? Sabi malaki daw yung bawas Pwede tayo magbigay ng particular example. Halimbawa, nag-invest ka ng 100,000 time deposit for 5 years. Nagkaroon ng crisis. Kailangan mo nang i-withdraw ngayon. So, yung kinita nun lang ang dapat i-withdraw, hindi mo pwedeng kunin yung principal na 100, bawal yun? Hindi. So, kapag kunwari, so depende, isa-isahin natin. Kapag commercial bank yan, yung 100,000 pesos, unfortunately, mababa pa rin ang interest niyan. Maswerte ka na kung mabigyan ka ng 1% per annum yan, within 1 year, no? So, kunwari, naglay ka ng 100,000 at i-withdraw mo na siya. Instead na 1% yung kikitain mo, magiging 0.5% na lang, o kalahati na lang, no? Pero yung 100,000 pesos, pwede mo pa rin ma-withdraw yan ng buo. So, parang mapipreterminate na hindi lang tapos yung pre-terminate. Wala bang penalty fee kapag ganun? Kasi hindi mo natapos yung kontrata na 5 years na time deposit. Oo, sa time deposit sa Pilipinas, usually walang penalty. Ang penalty mo ay yung interest rate reduction, no? So, yun. Tapos kapag naman, pagtitignan naman natin sa mga online banks natin, mga digital banks, usually mas mataas yung interest rate nila. Yung 100,000 pesos mo siguro, baka maka-attract yan ng 4 to 5% sa digital banks for 1 year, ano? So, ang mangyayari na, instead na 4 or 5% yung makukuha mo, pag pre-terminate mo siya, kuha mo pa rin yung buong 100,000 pesos pero baka ang interest rate ay nasa 1% or 2% na lamang. So ganun siya nagwo-work. So Prof pala, sa kontrata, dapat ito yung hahanapin mo. So kung nag-i-invest ka at may emergency ka, dapat nasa kontrata na pwede yung pre-termination. Ganito lang yung yung condition, mababawasan. Kasi yung iba, alam ko sasabihin, ay hindi po pwede, hindi pa ho tapos eh. 'Di ba? Wala kang magagawa, tatapusin mo yung kontrata. Nabanggit mo yan, yung online. Meron pa akong mga kakilalang skeptic kasi dan online. Paano? Bakit mas malaki sila kaysa sa regular banks? 'Di ba? Ang laki ng difference ng interest.
Yes. Paano mo malalaman din na legit ba to? Kasi natatakot sila, online investment. Mm. Can you explain that, Yeah. Prof, simply? Sige. So yung mga digital banks natin ito rin ay may lisensya mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So I think kung hindi ako nagkakamali, 6 or 7 yata lahat yung mayroong lisensya na talagang digital bank sila. Oo. Although ang mga commercial banks natin ay mayroon din silang mga digital presence, no? Ang paano mo sila ma-differentiate? Ang mga digital banks usually wala silang physical offices, no? Unlike for example yung mga malalaking bangko, meron silang online pero meron pa rin silang makikita mo talaga sa mga malalaking syudad, no? Mayroon silang mga branches diyan. Usually ang mga digital banks walang physical Wala. offices. Oo. At yan yung dahilan kung bakit kaya nilang magbigay ng mas malaking interest dahil walang physical offices, mas kakaunti yung kailangan nilang i-maintain sa kanilang operating cost, and therefore kaya nilang ibayad yan at ibalik bilang higher interest rates sa mga clients natin. Oh. So yun, i-check natin sa BSP kung alin yung mga digital banks na may lisensya sa Legit. Pilipinas. Oo, kasi yung natatakot sila, paano kung may reklamo ko, saan ko sila pupuntahan? Online lang. Oo. Pag binlock ako, wala na. Diba, Prof? Oo. Oo. So doon sa kapag nagrereklamo naman na ganyan usually meron naman silang mga numbers na pwede mong tawagan, pero doon sa experience ko ay pa rin messaging at email yung lumabas. Pero naman, gumagana pa rin naman siya. Pero totoo, i-recognize natin 'yon. Mayroong ka ba kasi wala kang face-to-face na nakakausap. Oh, okay. Oo nga nakakatawa. Teka lang nga, kasi may biglang nag-text dito si Charen sa FB natin. O, tinan mo, online banking okay din daw, pero may nag-offer ng everyday interest. Totoo ba yon? Everyday interest hindi time deposit na pangmatagal ang pinag-uusapan natin. So, mas okay ba to, Okay. Vince? So, totoo yan, may nakita na tayo na digital bank na nagbibigay nagpo-post ng daily interest sa kanila. Pero kung susumahin mo yung interest na binibigay sa iyo daily ay magpo-fall pa rin yan within the range of 4 to 6% per annum, noong kinompute ko siya. So, hindi pa rin siya scam. Pero yun, sisiguruduhin lang talaga natin na galing yan, ang digital bank na yan ay nandoon sa listahan na lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung tatanungin, mas okay ba yung every year mo nakukuha o every day mo nakukuha yung interest mo? Mathematically, mas maganda na nakukuha mo yung interest every day kasi nagko-compound yan, no? Kapag napunta na sa principal na dagdag na sa account mo yung pera na interest na daily, kasama na yan sa computation doon sa next day na pag-compute nila ng interest. Unlike kapag kunwari every quarter, which is the usual, every quarter or every 6 months na pinopost yung interest rate, saka pa lang magko-compound yung interest sa deposit mo. Okay. Siguro kumpara lang, meron kasi mga traditional pa rin, 'di ba? Merong mga kapakabago, mga kabataan, meron nga ako nakausap. Alam mo, wala siyang talagang bangko, yung sa physical, yung mga sikat na bangko, online. Minsan transaksyon niya, nahihirapan din siya. Minsan yung pagkakatiwalaan, totoo ba yan? O inedit mo lang yung yung financial statement mo kasi online. Tapos, paano kung halimbawa, panahon nga ng krisis, nagkalendol, nawala ng kuryente, paano ka magbabangko? Oo. Actually, yun yung mga limitations niya talaga noong digital bank. Kaya dapat hindi natin ilalagay sa iisang bangko lang yung pera natin. Actually, ang tanong dyan ay, meron ba tayong ganung kadaming pera para ilagay sa maraming bangko? Di ba? Oo, yun nga. Kaya nga, parang, i-divide ko yung sweldo ko sa tigwa 1,000, ganyan. Pwede ba yun? Oo. So, ang gagawin natin dyan, maganda na meron pa rin tayo doon sa ating mga commercial banks, tapos meron tayo sa digital banks natin. So, yung gagamitin natin doon sa pang-araw-araw natin na transactions, maganda na yung gagamitin natin ay mga digital banks dyan. Tapos kapag doon namang pang long term na at mas malalaking amount, ako mas may confiance pa rin ako doon sa mga commercial banks. Kasi yun nga, mayroon kang physical na place na pupuntahan. Oo, lalo na sa panahon naman ng krisis, makukuha mo. Hindi yung aasa ka sa teknolohiya. Doon kasi pag nawala ka na ng internet, wifi, wala na.
bulag ka na. Oo. 'Di ba? Wala ka din Correct, makakatransaksyon eh. So, Oo. dapat pareho. Pero so far, mas maganda pala interest rate sa ganitong digital bank. So, siguro sumahin natin, Prof, ang dami ng tanong, dami pa nagte-text. Pero siguro sumahin natin dahil nga ang paksa natin, paano natin mamamanage sa panahon ng krisis. So, ano yung mga dapat ko, sa dami-dami ng iniisip ng mga tao na naapektuhan, Prof. So, ano ba para mas malinaw ang kanilang planning moving forward? Ano yung mga steps muli? At para paghandaan din naman ang krisis, ano rin yung mga dapat nilang gawin at hakbang, Prof. Go ahead. So, yun normal na tayo ay matatakot kapag mayroong krisis. Pero kailangang huminahon tayo at huwag magpakontrol sa takot. Lagi nating sinasabi, preparation is key. Kailangan paghandaan natin yung mga hindi inaasahang pangyayari. So, kung ikaw ay hindi apektado ng krisis ngayon o kaya ng kalamidad, ay ito yung tamang panahon para ikaw ay maghanda na, no? Kapag ikaw naman ay nandoon na sa krisis, ayon, kalma lang. At pwede mong gawin dyan, kung mausap tayo ng mga taong kalma at may tranquilidad, no? Para hindi tayo sama-sama na magpapanik. And then, gaya ng sinabi ko kanina, ipaprioritize natin ano yung mga pinakamahalaga na dapat unahin natin. Survival is key. Tapos, ipagpalimad na muna natin yung ating mga lifestyle, no? At sabi ko rin kanina, ang pagbangon, hindi yan biglaan, step by step natin yan na gagawin, no? Dahil ang taong may plano, kahit maliit ang resources, mas may laban kaysa mga taong malaki ang utang at walang direksyon. At lastly, kalampagin po natin ang ating gobyerno, no? Panagutin ang mga nangungurakot para may dagdag na budget para sa mga basic social services at social safety nets natin. Yun. So far naman, nakakatulong din naman ang gobyerno ngayon dahil meron sila. Hindi mo na kailangang mag-apply. Sila na yung nagsasabi. Actually, kaya mo mag-apply, pero sila na yung nagsasabi agad. May tulong, may wala mo mag-advance. At yun nga, mas malaki pa sana ang ating benepisyo kung hindi nakukurakot. Di ba, bro? Teka, Tama. may nag-text ulit. Nag-text si Sharon ulit. Yung binabanggit niya pala na may everyday na interest. Pahabol ko lang through ATM pala yon. So, okay din yon kasi you can get it cash. No, agad. Yes. Agad ATM. O ito rin, siya rin sa iba naman, yung texter natin, 9640, everyday nga daw yung interest. Pero ito, nagva-vary yung interest niya o steady? Usually nagbabase yung interest rate doon sa amount, no? Kung gaano kalaki yung savings mo. Kung mas malaki yung savings mo, usually mas mataas yung interest rate na ibinibigay sa iyo. Tsaka may cap ba to? Hindi pwedeng isang malakihang pasok? Actually, yung iba naglalagay sila ng cap, Pero ako, kung kukunin niyo ang aking advice, lalo na sa mga digital banks, ang sigurado lang kasi na i-cover ng Philippine Deposit Insurance Corporation natin o yung PDIC ay hanggang 1 million pesos lamang, no? So para sa akin, ilimit niyo doon hanggang 1 million pesos pababa para sakaling may kaguluhan, nandiyan ang PDIC para i-indemnify tayo o sila yung mananagot doon sa amount na yun. Oo. Under PDIC naman pala tong mga digital banks na to. So, tsaka may listahan. Sabi nyo 6 lang. So, 6 lang pala. No? Konti lang sila. So, dapat i-research nyo ng mabuti kung saan kayo maglalagak. Tama, Prof? Yes, no? So, kailangan talagang tignan natin, siguraduhin natin na mayroong lisensya yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Prof, naku, saan ka pumahanap? Ang dami pa nagtatanong. Pasensya na magkakaroon tayo ng part 2, part 3, part 4 next time. Kasi syempre pag-usapan pera, kailangan natin yan. Kinang need, hindi ba? Necessity yan sa buhay. Opo, Prof, saan ka pa yung iyong mga social media pages? Ayan, so hanapin nyo lamang po ang aking mga social media accounts sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Ang aking pong handle ay Vince Rapisura. At kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede rin po kayong mag-type sa Google kung ano yung tanong ninyo. Tapos idugtong nyo po ang aking pangalan, Vince Rapisura. Lalabas po ang aking mga naisulat na vlogs at mga videos in relation sa inyong tanong. Yes! So, yan ang ating goal, maging financially stable. Thank you, Prof. Vince! Ingat po kayo. Happy Sunday! Maraming salamat. Happy weekend! Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.